92W, isang ganap ng bagyo. Nakataas na as tropical depression mula kay Japan Meteorological Agency at kay Pag-asa. At 93W, isa na ring ganap na bagyo. Pero lahat kumikilos pakanluran. Magiging very threat ba sa bansa? Ating iisa-isahin. Pero lagay ng panahon sa bansa, magiging katamtaman muna at araw. Mangangilan nilang pag-ulan na ang umiiral sa bahaging nga po ng Eastern Visayas, lungsod ng lumalapit na outflow trough ni Bagyo Nika. At latest, La Nina monitoring natin na nanatiling inactive. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, November 9, 2024. Ang oras sa ating boss point ngayong tanghali ay alas 12 sa isla ng tanghaling tapat. Bagamat medyo katamtaman muna tayo, medyo humid dahil sa medyo umiiral pa rin ang Stanleys, pero unti-unting numinipis na naman ang ating Stanleys habang lumalapit naman ng panibagong bagyo na ating binabantayan. Na naging isang aktibong bagyo na nga po ito. Na ayon sa kakalabas lang ng ating tropical cyclone sector at inunahan na to kanina ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. At dahil nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, itong si Invest 92W na ito ay isa ng ganap na tropical depression na si Nika. At tatawagin natin sa local name. So, antay-antay na lamang sa further report natin dyan. Una-una ay tingnan muna natin ang lagay na panahon base sa ating lightning detection system. May mga pagkulog at pagkilat na ngayong alas 12, 7. Bagamat kokonti ito at dala sa baybay nito ng Northeast Luzon, ingat pa rin sa mga kababayan natin dahil mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan ang inyong inaasahan dyan. Bagamat hindi pa masyado malapit sa pinaka-landmass, itong si Bagyong Nika ay pansamantala medyo moderate at medyo friendly weather pa tayo na panahon ang mararanasan muna. Especially sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Central Luzon at ilang bahagi pa rin ng Southern Luzon. Mga ilang trough lamang na medyo umiiral na po sa may bandang silangan ng Visayas. Gusto na rin ng unti-unting development o paglapit ng outer trough o yung surface trough o outer surface trough mula sa circulation itong si Bagyong Nika. So, sa mga taga-Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region, unti-unti na kayong makakaranas ng traffic conditions at unti-unti na magiging maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan in the next 24 hours pa. Sa ngayon, sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy po, umiiral dito sa amin sa Caloocan. So, medyo maaraw at humid pa rin ang aming naranasan dito sa Caloocan. So, asahan pa rin yan ngayong maghapon sa buong Metro Manila. Bagamat medyo maalinsangan tayo, asahan ang medyo gloomy at hazy tayo dahil sa mga ilang partly cloudy pa rin ang umiiral. Bunsod pa rin na medyo may dumadaloy pa rin na manipis na southwesterly wind flow. Pero hindi na masyado halata dahil malayo na po yung most of southwesterlies na nahahatak na sumabay dito kay dating Bagyong Marce. So dahil nga po sa sumasabay kay Bagyong Marce ang most of southwesterlies sa may bandang kanluran habang unti-unting humihina na rin ito si Marce dahil salubong na niya ang malamig na northeasterly surface wind flow dyan sa may bandang southern part ng China. Habang dumadaloy pa southwest yung northeasterly surface wind flow na sumasalpok ngayon sa sirkulasyon nitong si dating Bagyong Marce. Pero kung makikita niyo sa satellite imagery, medyo standing up o matikas pa ang tayo nito si Marce despite na binabayo na siya ng northeasterly surface wind flow. Pero anytime within 24 hours mula ngayon, ay unti-unti ihina na rin yan. Babagsak na rin ng kanyang intensification. Sa ngayon ay nasa typhoon category pa lamang ito. Base dito sa ating dashboard na nasa base of international code wind speed na 100 knots or halos mahigit pa 185 kilometers per hour na nasa super typhoon category kung titingnan natin o pagbabasehan natin yung 1 minute average. Sa lawas sa presyo nito lang ako weather station kanina ng 6:01 AM.
Nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, medyo mainit ang aming naging temperatura kahapon. Tanghaling tapat ito na umabot sa 34.4 degrees Celsius. Kahapon ito na tanghaling tapat at 12:39 p.m. So meaning, mataas ang aming naging heat index, umabot sa 47.1 degrees Celsius ang aming naging init pandama kahapon. So medyo very, very dangerous ang aming naging heat index kahapon po yan. Dahil since medyo partly cloudy lamang kami dito sa Caloocan at dire-diretso na maghapon ang naging maalinsangan. So tumaas po ang aming temperatura at heat index. Base na rin sa aming live CCTV snapshots, paaraw pa rin despite na gloomy ang aming himpapawid sa Caloocan. Kung tatabi naman natin sa peak streams in past 24 hours, ang butuan naman ang pinakamataas na nasa 35 degrees Celsius ang pinaka-temperatura nila since kahapon na umabot ng 35 degrees Celsius. Pinakamataas ito. Sa lowest temperature naman sa Baguio, 17.4 degrees Celsius naman. Ang almost stationary pa rin ang pinakamababang temperatura sa Baguio. Pagdating sa Ilolan, ang Tanay Rizal naman ay nakapagtala ng 69 mm na at least heavy rain showers. Wala kaming naitalang pag-ulan since kahapon, so diretso agad tayo sa ating outside humidity, nakatamtaman at 74%. Bumaba ito ng 4% since last hour. Pataas pa ang aming atmospheric pressure at 10 o 1,010 hectopascals, mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, minimum low pa rin ang ating high tide dito sa may bandang Manila Bay. So kung titingnan natin kung anong oras o gaano kataas aabutin nito, mga pinakamataas na ang 0.1. So mukhang magdamag ang pagbaba nitong maghapon. Malamang ay kinabukasan na ng alas 2 ng madaling araw ito maximum high tide. Bukas po yan ng madaling araw, naaabot ng 1.1 meters ang taas. Kasabay nitong first quarter ng buwan. So kung sisilipin uli natin yung taas ng alon, kung sakaling aabot pa o medyo delikado pa ba ang taas dyan sa bahagi ng Nolo Luzon at ibang karatig bayan. Kung titingnan natin dito ay medyo mataas pa, umaabot pa po sa 1.21 meters ang taas ng alon. At dahil sa may bagong papalapit na bagong bagyo na si Nika, ay patuloy pa rin na mataas ang naging pag-alon sa halos buong silangan ng bansa. Pagsisimula yan, 1.25 meters. So delikado po sa mga maliliit na mga isda. Kasabay din ng gale force winds o yung bugso ng hangin na sumasabay din sa easterlies. Habang lumalakas din ang pag-ihip ng hangin kasabay ng daloy ng easterlies. So medyo ingat po, medyo mataas ang gale force winds o gale warning dyan sa buong silangan ng bansa. Ganon din sa bahagi ng extreme Nolo Luzon, dyan sa baybayin ng Batanes Cook Islands, ay umaabot pa rin sa mahigit 1 meter o 1.25 meters ang taas ng alon. Pero sa bahagi ng kaluran ng bansa, wala namang pagtaas, ingat na lamang sa daloy ng hangin, dulot po ng southwesterlies inflow. Pero medyo humihina na yung southwesterlies inflow sa may bandang west portion sa Visayas. So, alalahin na lamang ninyo, lalo na sa mga mangingisda natin sa kanluran ng bansa. Except lang din sa may bandang Ilocos Norte, na mataas pa rin ang pag-alon, na umaabot ng mahigit 1 meter ang taas. Moderate po ang ating air quality index at 66. So, nasa moderate air concentration tayo, mag-mask po tayo para sa mga sensitibong mga baga. Concentration nito mabot ng 19.27 micrograms per cubic meter ang pollutant level. So, mag-mask na lamang, lalo na sa medyo mahihina ang mga baga. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw, kaninang 5:54 a.m. at tinasang lulubog ito mamayang 5:25 p.m. At first quarter na po tayo at 49% illuminated. Kasi sikat lamang nito. Yan. Ngayon lamang sumikat ang first quarter ng buwan, ngayong umaga, ngayong tanghali rather, ay nasa elevation of almost 0 degree. So, pa-moonrise pa lamang. Eksakto 12:25 p.m. pa po, mag-moonrise ito ngayong tanghali. At kinabukasan naman na ng madaling araw o hating gabi na 12:07 a.m. naman ito, lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, magiging maulap pa rin ang ating maghapon, ganon din bukas ng Linggo.
At may mga isolated rain showers hanggang bukas ng linggo, pero makikita dito maliit ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila maging bukas po yan ng linggo. Nasa 20% to 23% lamang ang tsansa ng pag-ulan bukas yan ng linggo. Pero hindi mawawala ang isolated rain showers according na rin sa ating BC weather forecast. At sa ating BC short-term weather forecast hanggang this coming weekdays, habang lumalapit ang bagyo, unti-unti ring sumasama ang forecast na unti-unti simula yan Martes, Miyerkules at Huwebes lalo na. Yan. Depende sa magiging galaw ng bagyo, yung weather systems natin o yung forecast natin ay malinaw na medyo magiging mas maulan na rin po dito sa amin sa Caloocan or dito sa Metro Manila. So, i-prepare pa rin ang mga payong lalo na sa mga papasok next week. Depende pa rin sa paglapit ng bagyo ha, ang magiging update sa weather forecast na yan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po, ang ginamit ko ngayon ay experimental pa lang, pero ito ay real-time satellite imagery from NOAA na, hindi sa Japan Meteorological Agency. Experimental ito, at least nire-represent ko lang para meron tayong ibang alternative satellite imagery, lalo na hindi na po Google Maps ang ating ginagamit. Ibang mapa na, yung tinatawag na OpenStreetMaps na. Kasi si Google nga, as I've said before po, ay nagpapabayad na sa services itong si Google, even sa pinaka-API ng kanilang Google Maps. So, nakakalungkot man, pero magagamit pa rin yung Google Maps, kaya lang mayroong watermark nga po na makikita, which is medyo pangit o annoying tingnan. So, medyo lumilipat ako ngayon ako unti-unti sa ibang maps, hindi sa Google Maps. So, yung compatibility na lang ng satellite images, may satellite imagery gaya na lamang ng Japan Meteorological Agency kasi hindi compatible sa satellite ng OpenStreetMap. Hindi nagtutugma o hindi nagmamatch yung boundary ng satellite imagery. So, may makikita kayo minsan nag-o-off yung boundary kapag yung satellite imagery ni Pag-asa ang ginagamit natin o kay Japan Meteorological Agency. So, hinahanapan ko pa ng solusyon yun. Sa ngayon ay yung experimental natin, okay naman, at ito medyo mas improved na yung ginagawa ko. So dito, once na operational na to sa aking webpage, halos pareho na rin kay Japan Meteorological Agency. Meron na rin infrared for heavy rain. Base dito, infrared ko po ito. So iba dun sa hitsura ng Japan Meteorological Agency, pero at least halos katugma rin yung heavy rain potential nito base sa infrared imagery. Yan, infrared. Yung kulay blue naman dito, yung pinaka-heavy rain. Yan, yung pinaka-bluish, most of heavy rain showers yan. Hindi pa masyado significant yung mapa, pero at least dito medyo malinaw ang ipinapakita base na rin sa satellite imagery. So, kung titingnan natin dito, kung gagamitin natin ng infrared satellite imagery ng NOAA, makikita natin ay makatamtaman pa at medyo fairly weather pa ang umiiral sa halos buong bahagi ng Luzon. May mga ilang kaulapan lamang at mga ilang minor na mga pag-ulan, lalo na sa bahagi nga po dito ng Aurora region, lalo na sa may bandang Baler, at ilang parte ng Benguet, pero panandalian lamang na makapal na kaulapan, typically light to moderate showers, pero the rest, moderate in fairly weather naman, lalo na sa extreme Luzon. So, nakakaranas sila ngayon dyan ng maalinsangang panahon, maaraw, yan. At mula naman sa bahagi ng Central Luzon, pababa na yan ng Kanluran, ng Zambales, hanggang dito sa may bandang Bulacan, ay makikita natin ay halos wala naman, may mga ilang party cloudy lang mga umiral, pero mapapansin natin ay mga ilang party cloudy lamang umiral pababa ng Metro Manila na yan, kasama na ang ilang bahagi ng Calabarzon at southeastern Luzon. Kabilang na rin ang bahagi ng Bigo Region, katamtaman din po. So, puro isolated rain showers lamang ang typically na magiging panahon natin sa buong Lodo Luzon, kasama ang Metro Manila, South Luzon at Mimaropa. Mga ilang kalat-kalat tamang na mga ilang light to moderate showers sa bahagi nga po ng dito sa may bandang Coron, Palawan, at Tulyon. At sa bahagi naman ng Oriental Mindoro, may mga ilang kaulapan lang din. So, typically isolated light or moderate showers lamang nitong maghapon. And the rest naman ng bahagi ng South Luzon, kasama na ang isla ng Marinduque,
Kasama na rin ang bahagi po ng Romblon at Marinduque, yan, at Sibuyan Island ay makikita po na mga party cloudy lamang o umiral, and the rest ng Masbate hanggang dito nga po sa bahagi ng Bicol region. So most of moderate and fairly weather tayo dyan, isolated lang din ang medyo iiral, so iwas po sa masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Sa bahagi naman ng Visayas, moderate din ang magiging panahon sa buong bahagi ng silangan o mapapakanluran ng Visayas at Central Visayas area. Mga ilang part nito, musikaw di lamang tayo at wala tayong nakikita na potentially heavy rain showers base dito. Pero kung sisilipin naman natin ang satellite imagery courtesy of Japan Meteorological Agency ay malinis at halos fairly weather ang halos buong bahagi nga po ng bansa, kabilang na ang Visayas at Mindanao. So makikita natin dito malinis at ilang party cloudy lamang ang umiral. So halos generally sa buong bansa, katamtaman ang lagay ng panahon, pero unti-unting magkakaroon ng ilang party cloudy to mostly cloudy ang unti-unting mararamdaman ng mga taga-Eastern Bicol Region Visayas at Eastern Mindanao habang lumalapit na po yung cluster na ito o outer rain band ni Bagyong Nika. At kung titingnan din natin yung pinaka-heavy rain potential mula sa Himawari 8 or 9 ng Japan Meteorological Agency, halos walang gaanong kaluan ang makikita natin dito. So kung i-compare natin sa satellite imagery ng Japan Meteorological Agency at ng NOAA, kung babalikan natin, ay halos pareho din sila ng ipinapakita. Dito, mas higher resolution lamang yung satellite capturing ng NOAA. Kaya kahit kung pinaka-upper scale, kitang-kita pa rin ang kaulapan, hindi gaya sa Japan Meteorological Agency, mas manipis siya ng konti. So, although maganda rin ang resolution ng kaulapan dito, pero i-compare natin sa NOAA, medyo mas kita yung detail ng kaulapan. So, yun po ang major differences nila. Pareho silang magandang gamitin dahil near real time din naman ang mga satellite imagery ng NOAA. At dito, pwede ko siyang i-hide at ma-view. Sa kay Japan Meteorological Agency, hindi. Pero pareho silang magandang gamitin, very reliable din ang satellite imagery. So, ganun din. Kung babase natin sa average ng rainbow color, makikita yung pinakadetalye, makikita may mga mas maulap ang bahagi nito. Pero panandalian lamang na nagiging light rain showers. Pero generally, moderate to fairly weather naman ang makikita kahit na sa satellite imagery ng NOAA. So generally, halos moderate to fairly weather ang halos buong bansa dahil makikita na rin sa mga satellite imagery, wala pa tayong medyo masamang panahon ang nararamdaman. Unti-unti lang for the next 24 hours, unti-unting mararamdaman na yan dyan sa silangang bahagi ng Visayas ang mga kalat-kalat na pagulat at unti-unting pagsama na naman ng panahon sa silangan ng bansa. So medyo prepare po tayo dahil itong si Bagyong Nika ay potentially ay mas maaari pa itong lumakas habang nasa karagatan pa ito ng dagat Pasipiko natin sa silangan ng bansa. So, dako agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, and as of 1 o'clock p.m. na po ng hapon ay makikita po si dating bagyong Marce, bumalik siya sa pagiging super typhoon category 3. Pero yan na po yung huli niyang paglakas dahil after niyan, ngayong hapon ay hihina na rin kaagad yan at magiging rapid din ang paghina niya dahil dito is salubong na niya ang northeasterly surface wind flow niya. So, since hindi na yung concern sa atin sa Pilipinas dahil nakalabas na yan ang Philippine Area of Responsibility at malayo na po to sa kanluran ng bansa, so hindi na natin masyado concern na isasama sa ating pag-uulat. Sa ngayon, ang ating tututukan ngayon na si dating 93W na ngayon ay tinaas na as tropical depression, 25W, yan. And as of 1 o'clock p.m., ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 1,200 hectopascals at maximum 1 minute average wind speed nasa 56 km per hour at bugsong umaabot na ng 69 km an hour. So, namataan ito, dito pa, masyado pang malayo sa may bandang hilagang bahagi ng Micronesian region or bandang silangan pa rin ng Mariana Islands. So, above 4,000 km pa yan o above 3,000 km. So, hindi pa natin pwedeng sukatin muna dahil sobra pa namang layo niya. Pero itong si Bagyong Nika, and as of 1 o'clock p.m.,
ay ang kanyang maximum wind speed ng niya is 56 kilometers per hour at pugsong umabot na ng 69 kilometers per hour. 1,002 hectopascals din ang kanyang central air pressure at kumikilos pa rin pakanluran 28 km an hour at namataan ito at the same time sa layo. Siyempre, sisukatin po muna natin para makuha natin yung actual na kasalukuyan niyang location. Yan. At least nakikita nyo paano natin sinusukat manually. Yan. Pwede naman gawing automated pero kasi may mga significant kasi referencing point tayo para at least ma-pinpoint kung alin yung pinakamalapit na referencing point ng bagyo. Gusto ko sana gawing automated yung automatic na isusukat yung distansya ng bagyo. Kailangan merong fixed point. Pero yung reference point kasi is iba-iba kasi ang reference point. So hindi natin pwedeng gawing automation yung pagsusukat niya. So mula sa ating reference point na gagamitin dito sa bahagi pa rin ng Pandan, Catanduanes, which is ito yung pinakamalapit. Mula sa pinakasentro ng bagyo, halos silangan pa rin ito. Nasa layong 827 km east ng Pandan, Catanduanes. So, bandang Bicol region na po siya sa silangan o southeastern Luzon kung babatayan sa pagre-report ni Pag-asa. So, medyo malayo-layo pa pero yung outer rain band na ni Bagyong Nika ay umaabot na sa bahagi nga po ng silangan ng Bicol region at Eastern Visayas. Pero medyo maliit pa o compact pa na bagyo ito. Hindi pa siya masyadong malawakan ng kanyang circulation. At pakikita ninyo sa pinaka-satellite imagery, medyo maliit na klase pa siya na bagyo. So, tingnan natin, dahil nasa karagatan pa yan, ay posible pa siyang mas lumakas. At kung pagbabase naman natin yung pinaka-tropical cyclone track combination, ayan, nagkaka-refresh ng aking site. Makikita po pa west-northwestward po ang pinapakitang initially na magiging trajectory ni Nika. Pero dahil malawak pa po yung cone of probability o uncertainty, meaning napakalaki pa ng potential niya na magtataberse po, pwede pa rin siyang mag-northern Luzon, o pwede pa rin siyang mag-central Luzon, or maaring mag-Bicol region o banda rito sa may bandang timog silangan ng Luzon. So malawak pa yung cone of probability, so hindi pa tayo makakapagbigay talaga ng finality kung saan ito tutumbok. Pero ang maliwanag lamang dito, either dito sa area na to na ginuhit ko sa may bahagi nga po ng Luzon, ay medyo maging preparado po tayo. At least sa mga area na yan, nasisiguro natin ay maaring daanan po ng bagyo ha. So at least meron na tayong idea. Sa ngayon, hindi pa talaga natin 100% mapipinpoint kung saan talaga tutumbukin niya. At kung pagbabase naman natin ang forecast and symbols, kung mapapansin niyo pag niload niyo ngayon ito, medyo laggy. Kasi nga po, sobrang dami ng mga data na proseso ngayon ng aking PIMO Weather Tropical Cyclone Forecast and Symbols. Ayan, kung bibilangin mo yan in data sa mga computer programmers, kung titingnan ninyo, lumalabas, umaabot na sa halos 15,000 data cycle ang pinoproseso. Kaya mapapansin niyo pag dinadrag niyo yan, medyo malag. So, normal po yan. Para hindi mag-lag, i-full screen nyo po. Yan. Yan. Para hindi siya lagi masyado. Para mabawasan yung process niya. Yan. Medyo ito kaya na. So, kung mapapansin natin sa Tropical Cyclone and Symbol Forecast Tracks, napakalawak pa po ng forecast track nitong si Bagyong Nika. At naka-data feed na rin yung forecast track ni Pag-asa. Kung sisilipin natin dito. Ayan, tropical depression na po siya. At mamayang gabi ay medyo lalapit ito sa may bandang silangan pa rin ng South Luzon. And then kumikilos ito, pakanluran pa, and then slowly magwe-west-northwestward po siya. According dito sa pinaka-main track ng data feed Pag-asa, ay inaasahan daw na tutumbukin ang Kasiguran Aurora. Ayan o. Yan ang pinapakita. So dahil nasunod naman ang pinaka-main forecast track ng pinakalinya ni Pag-asa, yan na rin ang lumalabas na pinaka-main approximate na magiging trajectory ni Bagyong Nika. So, nasunod naman ni Pag-asa. Base na rin sa lumalabas na trajectory ng kanilang automated and symbol forecast track system. At base dito, mula mamayang gabi, hapon o gabi, magiging nananatili siyang tropical depression. Pero kinabukasan na po ng umaga,
ay aabot na siya sa tropical storm category. Bukas na po yun ng umaga. At magsisevere tropical storm na ito, mga kinabukasan na, mga 11 na ng November. So bandang mga Lunes na po ng umaga, inaasahang nasa severe tropical storm na raw po itong Sinika. So ibig sabihin lamang nito, mabilis ang paglakas ng bagyong ito. Dahil within 24 hours ay magiging tropical storm na kaagad ito. So unexpected bukas nga po ng umaga, inaasahang magiging tropical storm na daw ayon sa data feed track ng Pag-asa. So yun po ang pinaka-initial natin sa magiging forecast track ni Nika. Pero gaya nating sinasabi palagi, malawak pa rin po yung cone of probability or uncertainty niya. Ayan, ganyan pa po yung kalawak. So yung area na yan, anytime pwede pang mas tumaas yan, mag-Northern Luzon pa yan, or pwedeng mag-Central Luzon, yan, or pwedeng mag-Bicol region pa. So malawak pa po at very erratic pa yung kanyang forecast track. Pero sa ngayon, yung pinaka-main track, which is kasunod naman ng analysis track ni Pag-asa, ay makikita po natin ay sa ngayon, nakikitaan na tutumbukin nga po ang bahagi nga po ng Aurora region o sa Kasiguran Aurora. Ina-expect yan, magla-landfall daw nito by Monday na po ng hapon. Yan, bandang hapon o gabi. Naasahang lalandfall daw ito sa may bahagi nga po ng Kasiguran Aurora. Kung hindi na magbabago yung forecast track niyan ha mga folks. So yun po, yung pinaka-analysis natin. Samantala naman, si 93W na tumaas na rin ang kanyang kategorya. Tropical storm na po ito sa aking tropical cyclone sector na which is nirepresent ko po kanina. Makikitang medyo erratic pa rin ang kanyang forecast track pero mapapansin po natin, kakanluran pa rin ang ipinapakita niyang trajectory. Bahagya itong mag-westward din, kakanluran ito. And then, pagsapit nga po ng bandang Martes ng umaga, according dito sa ating tropical cyclone track analysis ng data feed ng Joint Typhoon Weather Centers, alas 8 nga po ito ng Martes ay nandito na yan sa may bandang silangan na po ng Marshall Islands yan, o ng Northern Mariana Islands. And then, bahagya itong dumadaos-dos pagdating ng alas 8 po ng umaga ng Miyerkules. Yan o, November 13. And then, tuloy yan itong dadaos-dos pagsapit nga po ng Huwebes ng umaga. So, medyo dadaos-dos siya this coming weekend bago mag-weekend ng susunod na linggong ito. At sa ngayon ay nasa tropical storm category pa nga po itong si naging 25W na po from 93W po. Ayan. So, aasahan na magiging severe tropical storm na ito ayon sa data feed ng Joint Typhoon Weather Centers. Mga bukas po yan ng gabi o hapon. Ayan o. Mga bukas daw po ng hapon o gabi, aabot pa siya ng severe tropical storm. Pero sa ngayon, sa parehong mga agencies, wala pa namang nakikitaan na aabot pa ito sa typhoon category. So, tropical storm to severe tropical storm pa lamang ang kasalukuyang nakikita sa mga ensemble forecast tracks na ito. Si 94W naman, nanatiling not significant pa rin yung development, mababa pa rin yung probability o chances of development niya. So, nanatiling nasa around 20 to 40% pa rin ang nakikita ang forecast chance na magiging isang ganap na bagyo daw ito. Ayan. So, inayos na natin yung automation niya kasi hindi yan gumagana ng nakaraan. Na-discover ko lamang kanina. So, dito is 60% chance, kaya nga po tumaas na as tropical depression. Which is pareho natin tututukan dahil parehong naging aktibong bagyo na po ang dalawang ito. At itong Sinika, mas mabilis pa po ang kanyang development. Every 24 hours, tumataas ang kanyang category, yung kanyang wind speed category. So again, inuulit natin, ay medyo mag-ready pa rin ang bahagi nga po ng Bicol region hanggang Northern Luzon dahil makikita sa mga trajectories ng bagyo, puro dyan na naman ang ipinapakitang magiging kilos ng bagyo. So yan po ang pinaka-initial analysis natin at kung didiretso tayo sa pinaka-tropical cyclone assessment monitoring natin, yan, titingnan natin kung alin pa ang magiging aktibo bukod kila Nika at 93W. Papapansin na hindi masyado nakikitaan na maging agresibo o magiging mas malakas na bagyo itong si 94W.
Pero base sa ating formation probability, yung position nito is parang ito ay si 94W ito eh. Kasi yan yung pinaka-position ni 94W. So, hindi natin makita kung ito ay si 93W pa rin. Well, kung makikita dito, probably ay si 93W pa rin ito. Ayan. Kasi dito sa ating current tropical cyclone track prediction. So, dalawa lamang sila ni Nika ang nakikitang mataas na ang kanilang probability. Above 60% na po yung parehong probability nila. So, malinaw lamang, isa na silang agresibong bagyo na. And so far, sa ating mga computer spectral model, base dito sa computer spectral model, pinapakitang nasa tropical depression pa rin yung makikita nating wind speed and direction. Well, base yan sa 925 hectopascal wind speed and direction. Pero kung pagbabasehan natin yung mean sea level pressure, ganun din, tropical depression din ang kasalukuyang nakikita sa forecast track na yan. So, medyo malayo pa sa forecast track ni Pag-asa na aabot pa ng severe tropical storm within 48-hour period. So, tingnan natin kung tutugma. Sa ngayon, yun pa lamang ang pinapakita ng mga data feeds natin. Pero makikita dito, si Nika kikilos pa west northwestward. Halos tumbukin ito ang parte ng Catanduanes. Ayan o. Anong araw ba yan? Kung babalikan natin, halos tumbukin ito ang Catanduanes o karagatan ng Catanduanes. Tingnan po natin ha. Ayan. Ito yung Sinika. By November 14 po ito tatama according dito. Mga Thursday. And then susunod naman itong si 93W o 25W. Papasok din daw ng PAR. Ito naman bandang pa-Central Luzon. So bandang Aurora rin ang tama niya according dito. So kung base dito ay bandang kasiguran Aurora nga ang pinapakita ng trajectory noong si 93W. Pero kay Nika ay mas mababa ang trajectory niya. Tutumbukin daw ang parte ng bandang Catanduanes Island. Yan, sa bandang Biyernes din po ito. Base rito sa ating forecast track ng Global Spectral Model sa mean sea level pressure niya. So malinaw po yan ha. Hindi pa masyado nagkakatugma-tugma pa. Gaya ng ating sinasabi, very erratic pa sa ngayon ang forecast track ng mga bagyong ito. Wala naman sa mga computer models mula sa GFS, makikitang Central Luzon ang tumbok ni Nika. Yan. At si 93W naman, ganun din. Halos parehong bandang Central Luzon or Northern Luzon ang pinapakita ng mga trajectory ng bagyong ito. Kay CMWF naman, mula kay bagyong Nika, i-pause po natin para makita natin yung previous. Ito si bagyong Nika, mag-e-entry ito mga by November 10, mabisang pag-entry niya. So, November 11, mga bukas hanggang Lunes po. Yan, nandito na yan sa may bandang baybayin na ng Aurora region. And then si 93W naman, halos ang tumbok din niya bandang Aurora region nun, kasiguran Aurora din. So parang pareho, halos. Kung hindi Northern Luzon, Central Luzon ang magiging tumbok ng dalawang ito. Ayon yan sa pinaka-ensemble tracks o yung pinaka-computer model ni SMWF. So, tututukan natin itong maigi. Mukhang dalawang beses na naman. Sunod-sunod natatamaan ng parte ng Northern Luzon. Kung hindi man Central Luzon, Northern Luzon. So, babantay natin maigi. And then, mayroon pang tila sumusunod sa kanila. Isang bagong low pressure area. Maring tawagin na yan as 95W na. So marami-rami po, mukhang apat na series of tropical cyclone ang mabubuo this week. Bukod kay Nika at 93W at 94W. So yan ang ating babantayin mga folks. Malinaw lang ang trajectory ng dalawang bagyo, si Nika at 93W, bandang dito sa may bandang either Central Luzon or Northern Luzon. Pagitan ng Kasiguran Aurora o bandang Isabela. Yan ang pinapakita ni SMWF. Alam naman natin, karamihan ng mga meteorologists at mga vloggers, sinasabing mas mataas ang accuracy ni SMWF. So, kung pagbabase natin si SMWF, medyo mataas na
may posibilidad na ito itutumbukin ito ang pati ng Aurora region or ng Isabela sa may Northern Luzon. So tingnan pa rin natin, very erratic pa rin ang nagiging obserbasyon. Kinabjem na naman ay ganun din, bandang Central o Northern Luzon din ang trajectory. So mataas ang conference, either Northern Luzon or Central Luzon ang maaring tumbukin ng dalawang bagyong ito. So yun lang po ang pinakamalinaw natin at inasahan natin na mataas ang magiging kategorya nila between tropical storm to severe tropical storm. Ayon sa pinaka-latest natin na forecast mula rin sa mga iba't ibang weather agencies gaya na lamang ng Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. Samantala sa pinaka-latest na ENSO projection natin, makikita po sa pinaka-latest data feed ng NOAA mula sa posibleng La Nina, makikita mataas pa rin ang favorable na mag-emerge ang La Nina between September to November nga po, 60% chance pa rin daw. Pero kung titingnan natin sa pinaka-ENSO projection probability for the month of November, ayon yan sa PIMO Weather climatological monitoring natin. Kung titingnan natin dito, nanatili itong inactive. Kung November ngayon hanggang January next year. Yan o, November to January next year, nasa 57% yung probability na aabot pa ito ng negative 0.35 degrees Celsius. So, below pa rin sa 0.5. Ibig sabihin, hindi pa sapat na magkaroon tayo ng emerging ng La Nina hanggang sa susunod na po yan na taon, according dito. From December to February next year, ay nasa negative 0.48 degrees Celsius lamang o 59.6. So halos 60% ang tsansa na ito ay mag-emerge sa negative 0.48 degrees Celsius. Wala pa rin siya sa pinaka-borderline na mag-emerge ang La Nina. Malinaw dito na mananatili tayong inactive hanggang sa susunod na taon according yan sa ENSO projections probability. Pero kung titingnan natin sa pinaka-forecast ng ilang mga agencies ng climatological, dito makikitang aabot pa sa pinaka-La Nina phenomenon, yung level. Aabot pa sa negative 1. Starting January, magma-maximum yan sa negative 1 next January 2025. Pero from November to December 2025, base dito, ay emerging na siya ng La Nina according dito hanggang December. Aabot na siya sa halos 0.5 to 0.75 degrees Celsius. So, 2.7 degrees Celsius. So, medyo may mahinang La Nina na tayo according dito. Pero sa aking ENSO projection probability, 57 to 60% ay wala pa. Hindi pa man din siya umaabot ng negative 0.5 degrees Celsius na magkakaroon tayo ng emerging ng La Nina. So, yun po. Antay na lamang natin yung pinaka-bago official ng ENSO para sa month of November 2024. At sa ulat tindol ay makikita natin may mga mahihinang pagyanig po tayong naitala. At kaninang madaling araw meron din. Not sure kung nasa loob ito ng bansa. At kung sisilipin natin, nagkaroon tayo ng pagyanig kaninang 8:12 AM at isang 8:48 o 49 AM kaninang umaga. Medyo mga mahinang pagyanig ito according sa aking seismometer. Pero kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, nagkaroon tayo ng tatlong magnitude 4+. Ito ay una sa bahagi nga po ng northeast ng Lingig, Surigao del Sur na naman, bahagi pa rin ng Surigao Region. Pangalawa ay ang northeast ng Paluan, Occidental Mindoro, magnitude 4.1 po ito na may lalim na 40 km depth. Ayan. Sa may Occidental Mindoro naman. At pangatlo dito sa Burgos, Surigao del Norte pa rin. So dalawa. So parang aftershocks itong nauna. Itong dalawang naitala. Ito yung first aftershocks, magnitude 4.3 po ito na may lalim na 3 km. So intensity 1 to 2 ang naramdaman ng mga taga-Bislig o hinatuan dyan sa may bandang Surigao del Sur. At pangalawa dito din sa Burgos, halos katabi lamang, pero Surigao del Norte naman ito. May lalim na 19 km ang lalim. Magnitude 4.3 po ito. Naganap ito kaninang 9:12 AM at yung isa naman naganap kaninang 4:47 AM ng madaling araw. So marami-rami po ang magnitude 4 na naitala natin
At marami na rin ang mga minor earthquakes mula kaninang madaling araw. At kung sisilipin natin yung pinaka-historical earthquakes, for the month of November 2024, patagalan loading. Ayan. Tapos, i-load natin ang month of November. Yan. Nasa total of 275 earthquakes na po tayo. 262 dito is magnitude 2.0 pataas. 13 na sa magnitude 4.0. And so far, wala pa naman tayo na italang magnitude 5, 6, or maging magnitude 7 sa ngayon. So, yun lamang. 275 po ang total earthquakes natin. At nadagdagan kasi ng 3, kaya 13 total earthquakes na po from magnitude 4.0 pataas ang naitala natin ngayong month of November. At ngayong araw, 3 po ang nadagdagan. So, yun lang po pinaka-latest natin sa analysis for total earthquakes ngayong araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, November 9, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, November 9, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto yung malaman na hindi natin isama ngayong tanghalit ngayong hapon. At typically ay halos bukas nyo pa mararamdaman ang unti-unting pagsungit ng inyong panahon, lalo na dyan sa silangang bahagi nga po ng Bicol Region at Eastern Visayas. So medyo prepare po. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ng pinaka-dynamic at real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.